Sige anak, mabuti pa magpahinga ka na muna upang manumbalik ang lakas mo. Ang tamlay mo kasi tignan oh. Ano ba kasing nangyari sa'yo bata ka? Ani Aling Amor. Wala naman po, Nay. Ayos lang po talaga ako. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Tugon naman ni Edward. Siya, sige. Magpahinga ka na ha. Kukuha lang ako ng pagkain mo nang makapag-agahan ka na. Lumabas si Aling Amor kasama ang bunsong anak na si Rita. Naiwan naman si Limuel sa silid habang tinitignan lang nito ang kuya. Uy, kuya, kumusta ka na? Akala ko hindi ka na magigising eh. Grabe, nagsasalita ka pa habang tulog, tapos tumatawa ka pa. Akala nga ni nanay nagdodroga ka na raw kuya eh. Saad naman ni Limuel. Ano? Seryoso ka ba dyan? Ano naman mga sinabi ko? Wala ba akong binanggit na pangalan ng babae? Tanong ni Edward. Wala naman. Bakit kuya? May dapat na ba kaming malaman tungkol sa babae mo? May girlfriend ka na kuya no? Pang-uuyam pa ni Limuel kay Edward. Abay lokong bata ka. Kung ano-ano iniisip mo ha. Halika nga na makutusan. Aray, wag kuya, masakit yan. Palahaw naman ni Limuel. Ano? Gusto mo pa? Halika. Kung ano-ano pinagsasabi mo dyan eh. Nakipagharutan na si Edward sa kapatid niya at mabilis niyang nakalimutan ang mga nangyari sa kanyang panaginip. Samantala, ilang milya ang distansya mula sa kabisera. Bumabiyahe ang 3 military vehicle ng 6th Infantry Division na may lulan ng mga sundalo. Masyadong makipot ang daan at baku-baku pa ito, kaya hindi gaanong maganda ang biyahe ng tropa ng mga sundalo. Sa loob ng mga sasakyan ay tahimik na nagpapahinga ang mga sundalo na may dalang armas at kagamitan mula sa natapos nilang misyon sa isang bayan na kanilang dinayo. Pauwi na sila sa kanilang kampo para makapagpahinga na malapit lang sa bayan. Nasa kalagitnaan sila ng highway na pinapaligiran ng 2 mapanganib na spot. Nasa kaliwang bahagi ang isang kagubatan, habang nasa kanan naman ay ang bangin. Isang landmine ang sumabog sa harapan ng nauunang truck at pinaulanan kaagad sila ng mga bala ng mga bandidong nagtatago sa mga sulok ng kakahuyan na malapit lang din sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ay may sumabog muli na landmine sa likod naman ng ibang sasakyan. Tumalsik sa ere ang nasa huling truck at tumilapon sa kalsada ang mga sundalong sakay nito. Sumabog naman ang makina ng nasa gitna matapos itong tamaan ng napakaraming bala. Namatay kaagad ang driver nito at kasamang sakay na opisyal dahil sa mga balang tumagos sa salamin ng sasakyan. Nagsibabaan ang mga tropa upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa mga balang hindi pa matukoy kung saan nanggagaling. Isang lalaki ang tumatakbo sa gilid ng kalsada at hinagis ang bomba sa mga sundalong nagtatago sa gilid ng isang sasakyan. Maraming sundalo ang nasugatan. Halos walang tigil na pagratrat ang ginawa ng mga bandido sa hindi nakaalertong mga sundalo. Gayunpaman, lumaban pa rin ang tropa at nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Subalit sa tindi ng volume fire at infiltration ng mga kaaway, wala masyadong nagawa ang mga sundalo. Walang escape route ang mga sundalo dahil nasa matarik na bangin sila nakapwesto na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Tanging ang mga sasakyan lamang nila ang kanilang matataguan. Isang surprise attack ang ginawa ng mga bandido at pinagplanuhan nila itong mabuti, kaya alam nilang hindi makakaporma ang sandatahang lakas ng gobyerno na pare-parehong naiipit na sa madugong ambush. Di sila tinantanan ng mga kalaban hanggat may nakikitang buhay. Marami na rin sa kanila ang nasawi sa tindi ng bakbakan na umabot lamang ng 10 minuto.
Nabalot ng usok at alikabok ang battleground area hanggang sa humupa ang apoy sa nasusunog na sasakyan. Dahil hindi na sumasagot ang tropa ng gobyerno, ay nagmaneuver na ang mga bandido upang i-infiltrate ang kinaroroonan ng mga sundalo. Napilitang sumuko ang mga ito nang makita na marami na ang mga bandido na nakapalibot sa kanila. Lumapit ang isang lalaki na may takip na scarf ang mukha at may hawak na armalite. May granada ito sa pakit sa kanang dibdib. "Ako si Commander Jaguar. Sino sa inyo ang in-charge sa dibisyong ito?" Matigas na tanong ng pinuno ng mga bandido. May nakasukbit pang patalim sa gilid ng pantalon niya. Ngunit walang imik ang mga sundalo na pare-parehong takot at kinakabahan. Lumapit ang isang lalaking payat at sinipa ang isang sundalo na may tama ng bala sa binti. Natumba ang sundalo at mas lalo pang dumugo ang sugat niya. "Mga pipi ba kayo? Sumagot kayo kapag kinakausap kayo ni Commander Jaguar! Naiintindihan niyo ba? Ha?" Sigaw pa ng kanang kamay ni Commander Jaguar habang nakatutok ang AK-47 sa binatang may sugat sa binti. Takot na takot ang sundalo at halos maihi na ito sa pantalon. Idiniin pa nito ang baril sa sugat at napasigaw sa sakit ang naghihinagpis na sundalo. "Tama na yan, daga! Pasasaan ba't magsasalita din ang mga yan kapag sinampulan?" Wika ng lalaki na ang pangalan ay Peping Tambak. Malaki ang katawan nito at may mahaba pa itong samurai sa likod. Hinugot niya kaagad ang 45 na pistola sa kanyang holster at tinutok sa katabing sundalo. "Pagbilang ko ng 3, sasabog ang bungo nito. 1!" Pananakot ni Peping Tambak. Halos maiyak sa takot ang sundalo na napataas na ang kamay bilang pahiwatig na hindi siya lalaban. Maya-maya pa ay biglang tumayo ang isang lalaki upang sagipin ang kanyang kasamahan. Ako ang namumuno dito. Ako si Captain Barbosa. Pakiusap, hayaan niyo nang makalis ang mga kasama ko." Nagtaas na ng kamay si Captain Barbosa at pinatong sa likod ng kanyang ulo. Binalik ni Peping Tambak ang baril sa holster. Lumapit naman si Daga at hinedbat ang mukha ng kapitan. Sumargo ang dugo sa ilong at bibig nito. Nahilo si Kapitan Barbosa at muntik nang matumba. Hindi nakapalag ang mga tropa dahil napapaligiran sila ng mga bandido. Tumayo ng tuwid si Captain Barbosa at matapang na hinarap si Daga. Agad umakyat ang dugo sa ulo ng rebelde na tila na insulto sa inasta ng kapitan. Akmang hahampasin pa sana niya ulit ito pero pinigilan na siya ni Commander Jaguar. Natigilan naman si Daga. "Gusto ko ang tapang mo, kapitan. Nananalaytay talaga sa dugo mo ang pagiging matapang na sundalo. Sabihin mo, nasaan si Colonel Espinas?" Tanong ni Commander Jaguar. Nasa headquarters. Nandun siya," sagot ni Captain Barbosa. "Ganun ba? Napakamalas pala namin kung ganun. Pero may ibang araw pa naman. Siya nga pala, may gusto lang akong malaman, kapitan. Sino-sino ang nasa loob ng kampo nyo ngayon at kung anong oras ang rollout nyo? Gusto kong sagutin mo lahat ng tanong ko. Kung hindi, pasensyahan tayo dahil uuwi kayong may mga bulak sa ilong." Banta ni Commander Jaguar. Napatingin si Captain Barbosa sa mga tauhan niya. Tila hirap itong makahinga ng maayos. Nawawala na siya ng lakas sa kanyang katawan. Isang napakabigat na tanong ang kailangan niyang sagutin at alam niyang buhay ang magiging kabayaran sa bawat sagot na bibitawan niya. Hindi biro ang sitwasyon niya ngayon, pero ayaw niya namang bitawan ang sinumpaang tungkulin niya bilang isang sundalo. Hindi niya kayang itapon ito sa putikan. "Pasensya na, pero wala akong alam. Bago lipat lang ako sa headquarters, kaya hindi ko alam ang kalakaran sa loob." Tugon ni Barbosa.
at napalunok ito ng laway. Bahagyang tumango si Commander Jaguar kay Pepeng Tambak na mabilis namang hinugot ang pistola. Isang bala ang tumapos sa buhay ng sundalong may sugat sa binti. Namutla agad sa takot ang iba pang mga sundalo at mababaka sa kanilang mga mata ang nalalapit na kamatayan kapag nagkamali uli ng sagot ang kapitan. Halos bumagsak na si Kapitan Barbosa sa maling desisyon na ginawa niya nang hina siya bigla. "Isang tanong na lang, Kapitan. Ilang tropa ang nasa kampo at kailan ang kasunod niyong rollout?" Tanong ulit ni Commander Jaguar. Nanginginig si Kapitan Barbosa at hindi niya alam kung kaya niya pa bang magsakripisyo ng tauhan alang-alang sa katapatan niya sa bansa. Sa huli, nakapagdesisyon siyang ilihim ang operasyon ng batalyon. Ngunit hindi niya alam na ang desisyon niyang ito ay ang pinakamalaki niyang pagkakamaling ginawa. "Naniniwala ako sa iyo, Kapitan," sambit ni Commander Jaguar. Napangiti ng alanganin si Captain Barbosa sa pag-aakalang papakawalan na sila ng kanyang mga tauhan. "Pero ito naman ang sagot ko." Sumenya si Commander Jaguar at naghanda ang mga tauhan nito. Nabura ang ngiti ni Captain Barbosa sa mukha at napalitan ito ng takot. "Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba?" Napahinto sa pagsasalita si Captain Barbosa nang itinutok na ng mga tauhan ni Commander Jaguar ang baril nila sa mga sundalo at sabay-sabay na nagkasa. Nanginig tuloy sa takot ang buong tropa dahil mukhang ito na ang magiging katapusan nila. Nirambo na ng mga bandido ang lahat ng mga sundalo, maliban sa kapitan na napatakip ng teenga dahil sa ingay ng putukan. Tadtad ng mga bala ang mga katawan ng buong tropa at isa-isang humandusay sa lupa. Umuusok pa ang dulo ng mga baril ng mga bandido nang sila ay tumigil. Dahan-dahan na tumingin si Captain Barbosa sa mga tauhan niyang pumantay na sa kalsada. Nanlumo siya at napaiyak nang makitang tadtad na ng bala ang mga ito at walang ni isa man ang nakaligtas. "Ngayon, papasanin mo ang lahat ng sakit at bighati ng buhay na sinayang mo dito, Kapitan. Sige, balatan niya ng buhay!" Utos ni Commander Jaguar sa mga tauhan. "Hindi! Wag! Wag!" Napasigaw sa pagsisisi ang kapitan habang hinuhubaran ito ng uniforme at sapatos. Hinawakan ito ng mga bandido at iniangat ang dalawang paa. Umiiyak na nagmamakaawa ang kapitan, subalit tila bingi ang mga bandido sa kanya. Nakatihaya ito ng lapitan ni Pepeng Tambak. Gamit ang napakatalas sa samurai, ay sinimulan niyang balatan ang magkabilang dibdib. Napasigaw sa sobrang sakit at hapdi si Captain Barbosa nang mapunit ang balat nito sa dibdib at unti-unting umaagos ang dugo. Hanggang sa matalupan at dahan-dahang binalatan hanggang sa lumuwa ang mga laman loob ni Captain Barbosa sa loob ng katawan. Nakikita na rin ang ribs ng kapitan. Kita na ang kanyang baga at ay mga bituka, pero humihinga pa rin ito. Bumibilis ang pagtibok ng puso habang nangingisay sa tindi ng sakit. Sa buong buhay ni Kapitan Barbosa bilang tao, ay ngayon pa lamang siya nakaramdam ng ganitong sakit. Para itong kinakatay na hayop at walang ibang sinasabi, maliban sa pangalan ng asawa niya na kasalukuyang nagdadalang tao para sa una nilang magiging anak. "Rosa! Ah!" Hindi halos magkamayaw sa hapdi at kirot si Kapitan Barbosa. Matapos siyang tigilan ng walang pusong mga bandido, ibinaba nila ang kapitan sa gitna ng kalsada ng hubot-hubad at duguan. Nalalapit na ang kanyang kamatayan, ngunit nakuha pa nitong magmura. "Mga hayop kayo!
Mga wala kayong puso! Umiiyak na sigaw ng kapitan. Nagtawanan lang ang mga bandido. Inagaw nila ang mga armas at ilang kagamitan ng mga sundalo. Itinambak nila ang mga bangkay sa loob ng mga sasakyan at saka sinilaban. Iniwan nilang umiiyak ang kapitan habang ito ay nag-aagaw buhay sa gitna ng kalsada. Samantala, sa bahay naman nila Edward. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Ruben nang lapitan si Edward habang ito ay nakatulala sa bintana. Oo naman po, tay. Sabay ngiti ni Edward. Kung iniisip mo na papagalitan ka sa eskwelahan, huwag ka na mag-alala. Naipaalam ko na sa guro mo ang iyong sitwasyon at naiintindihan niya naman daw ito. Uwi ka ni Mang Ruben. Nanlaki ang mga mata ni Edward. Ha? Pumunta po kayo sa school? Tumango ang matanda. Bakit? May dapat ba akong ipag-alala? Tanong naman ni Mang Ruben na bahagyang nagtataka. Wala naman po, tay. Kako, naabala patuloy kayo. Sana yung trabaho nyo na lang ang inasikaso nyo kaysa asikasuhin yung pagpunta sa eskwelahan. Baka bigla pa kayong matanggal yan sa trabaho. Tugon pa ni Edward sabay napakamot ng ulo. Kinabahan siya, baka nalaman na ng ama niya ang kalagayan niya sa university. Siguradong hindi ito matutuwa kapag nalamang nabigyan siya ng disciplinary action ng universidad. Hangang-hanga pa naman ito sa talino at sipag niya sa pag-aaral, pero maaari itong mawala ng tiwala kapag nalaman nito ang totoong nangyari sa kanya sa loob ng paaralan. Huwag ka nang mag-isip ng mga negatibong bagay, anak. Basta pagbutihan mo lang ang iyong pag-aaral at gagawin ni tatay ang lahat para makapagtapos ka. Naniniwala akong magtatagumpay ka rin balang araw. Nakangiting inakbayan ni Mang Ruben si Edward at ginulo ang buhok ng binata. Gumaan naman ang loob ni Edward sa sinabi ng kanyang ama. Siya nga pala, tay. Saan niyo pala natagpuan yung albularyong iyon? Paano niyo nalaman na may kakaibang nangyayari sa akin? Tanong pa ni Edward. Matagal ko na siyang kilala, anak. Mahusay siyang manggagamot. Kaya naisipan ko siyang puntahan noong mapansin kong may kakaiba nang nangyayari sa iyo. Naisip ko kasi na baka naingkanto ka na o di kaya inaaswang. Kaya tinawagan ko siya at noong sinabing available naman ay saka ko pinuntahan. Ano bang napanaginipan mo? Ikwento mo naman sa akin. Sa palagay ko kasi hindi ka lang basta binabangungot eh. Usisa pa ni Mang Ruben. Ewan ko tay eh. Hindi ko na rin alam. Hindi ko nga maalala eh. Bigla na lang nabura sa alaala ko nung pagkagising ko ang mga nangyari. Palusot ni Edward. Ganun ba? Bueno, wag mo nang isipin yon. Baka sumakit lang ang ulo mo. Ang mahalaga, maayos ka na ngayon. Sabay ngiti ni Mang Ruben at muling ginulo ang buhok ng anak. Nainis naman kaunti ang binata. Ano ba tay? Gulo kayo ng gulo ng buhok ko eh. Ang hirap-hirap ko yan itong ayusin. Tsaka, hindi na ako bata. Pagmamaktol pa ni Edward. Ano ka ba? Para sa akin, bata ka pa rin no? Naaalala ko pa nga noong naihi ka sa salawal mo dahil sa kakulitan. Pang-aasar pa ni Mang Ruben sa anak niyang binata. Tay naman, kalimutan mo na yun. Asar ka ng asar dyan eh. Napasimangot si Edward. Pinisilang ni Mang Ruben ang pisngi niya. Hindi na nagsalita si Edward na tumawa na lang din sa kakulitan ng kanyang ama. Maya-maya pa ay tinawag na sila sa kusina upang magmerienda. Masayang nagtungo ang dalawa at excited nang kumain. Samantala, nanganganib ngayon ang isang kampo ng kasundaluhan sa matindi at agresibong pagkilos ng mga bandidong grupo. Dahil dito, gumawa kaagad ng pagpupulong ang mga opisyalis sa kampo. Gulat din sila sa pangyayari. Paano naman nalaman ng mga asong iyon ang secret route natin? Isa itong dagok sa puwersa!
Galit na galit si Colonel Espinas nang matuklasan ang nangyaring ambush sa kanyang mga tauhan. Isang kumpanya ang nalagas sa kanila nang hindi malang nakakalaban. Nasa morgue ang kapitan na iniwang nag-aagaw buhay sa kalsada. Patay na nga ito nang maabutan nila. Nagkalat ang dugo nito sa daan at hirap ng isalba. Tanging ito lang ang agad na na-verify matapos sunugin ang buong batalyon kasama ng mga sasakyan. Sa ngayon, inaalam pa ng higher command kung saan nag-leak ang information para matunugan ng mga bandido ang ruta ng mga sundalo. Sir, wala pong ibang nakakaalam ng rutang iyon maliban sa ating tatlo ni Captain Barbosa. Sadyang matalas lang ang pakiramdam ni Commander Jaguar. Marami siyang asong pinapakalat sa paligid para mangalap ng impormasyon. Wika pa ng isang Lieutenant Perez kay Colonel Espinas. Matalas ang pakiramdam? Manghuhula ba siya? O baka naman nagbibiro ka lang, Tenyente? Malakas ang kutob kong may daga sa loob ng kampong ito. I-alert mo ang mga tao at hanapin ang daga na gumagala dito. Maotoridad na utos ni Colonel Espinas kay Lieutenant Perez. Yes, sir! Tugon naman ng Tenyente at sumaludo ito bago lumabas ng conference room. Nanginig sa galit si Colonel Espinas dahil alam niyang siya talaga ang punteriya ng mga bandidong iyon. Nagkataon lang na hindi siya nakasama sa tropa kaya maswerte siyang buhay pa ngayon. Gusto siyang dukutin ni Commander Jaguar dahil plano nito maghiganti sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nang mahigit isang dekada na ang nakararaan, ang isa pa sa nagtulak kay Commander Jaguar para mapuno ng galit ay ang kumprontasyon na nangyari sa isa nilang kampo sa gubat sa Maylipa. Masyadong madugo ang naging pag-atake ng mga tropa ng gobyerno nang malamang doon sa lugar nagkukuta ang mga nasabing bandido. Napatay ng mga sundalo ang ilang mga tauhan ni Commander Jaguar na tumanggi na sumuko. Sinubukan naman nilang gawin ang lahat para kumbinsihin ang mga ito na sumuko na lang. Pero nagmatigas ang mga tauhan at agad nagsihagis ng granada at nagpaputok. Dahil dito, napilitan ang tropa na tapusin na lang ang mga ito alang-alang sa kanilang kaligtasan. Si Colonel Espinas mismo ang nag-utos na pasukin ang kampo nang may isang intel na nagtip sa kanila. Naging successful naman ang misyon. May isang nakasaksi pa rin sa pangyayari nang magawa nito makapuslit sa opensiba ng militar bago ang naganap na engkwentro. Dali-dali itong nagtungo sa kampo na napapaligiran ng mga tulos at patibong. Nasa pinakamataas na burol din ito, kaya hirap ang mga sundalo na maakyat ang kampong iyon. Inireport kaagad ng tauhan ang mga nangyari. At nang malaman ito ni Commander Jaguar, ay halos magwala ito sa galit at muntik ng pagbabarilin ang mga tauhan dahil sa kanilang kapabayaan. Biglang nanlambot ang mga tuhod ng matapang na commander. Hindi niya inaasahan na malalagasan siya ng maraming tauhan. Gayong napakatibay pa naman ng ginawa nilang depensa sa ibaba ng bundok. Dito nag-ugat ang galit ni Commander Jaguar at naisipan ding gumanti ng atake. Mas mauubos nila kaagad ang mga sundalo kung magiging marahas ang gagawin nilang pagkilos. Bukod rito, pakay din niyang mahuli si Colonel Espinas para pagbayarin ito sa mga ginawa. Kinabukasan, maagang pumasok si Edward sa eskwelahan upang makabawi siya sa mga lesson na nalampasan niya sa loob ng 2 araw na absent siya. Naabutan niya si Ana na papasok pa lang sa gate. Nilapitan niya ito at sinabayan sa paglalakad. Nagulat naman si Ana nang makita ang binata. Ang akala pa nito ay hindi pa rin daw makakapasok si Edward sa school. Nabalitaan ko kay mamang nangyari ah. Ayos ko lang ba, Edward? Pag-aalala ng dalaga. Ah, oo naman.
Wala namang masamang nangyari sa akin. Bakit? Namiss mo ba ako? Biro pa ni Edward. Sira ka talaga. Sabay hampas sa braso ng binata. Ano bang nangyari? Bakit hindi ka nakapasok? May problema ka ba sa pamilya? Usisa ng dalaga. Naku, wala naman. Masama lang ang pakiramdam ko. Kaya hindi na muna ako pumasok. Teka, ano na ba mga ganap dito noong wala ako? Marami ba kayong sinulat? Pakopya naman ako. Sinubukang ipakita ni Edward na normal lang ang lahat dahil ayaw niyang mag-alala si Ana. Sige, pero hindi naman masyadong mahirap. Puro satsat lang naman ang ginawa ng mga professor natin nung nakaraang 2 araw. Nakaka-boring nga eh. Tugon naman ni Ana. Ah, ganun ba? Mabuti pala. Makakahabol pa ako sa ibang subjects. Teka nga, naglakad ka lang ba papunta rito? Tanong ni Edward nang mapansing pawisan ang dalaga. Malagkit ang pawis at parang may sinat. Medyo maputla din ito, kaya nagtaka si Edward. Ay, hindi. Medyo mainit lang sa jeep na sinakyan ko, kaya pinagpawisan ako ng todo. Ang dami rin kasing pasahero. Alam mo na, rush hour. Sabay tipid na ngumiti si Ana, pero tila may nararamdamang kakaiba si Edward, subalit hindi niya lang matukoy kung ano ito. Tara na, pasok na tayo. Aya pa ni Ana. Tumango lang si Edward at sinundan ang dalaga papasok ng classroom. Natahimik ang lahat ng mga estudyante sa loob nang makita si Edward na kasama si Ana. Pati si Benjo na naghaharutan sa upuan ay natigilan rin. Ilang beses na nilang nakikita na magkasama ang dalawa, ngunit hindi nila alam kung may namamagitan na ba sa mga ito. Tahimik lang na umupo si Edward at Ana sa kanilang mga silya at hinayaan na lamang ang mga mapanuring titig ng mga kaklase nila. Dumating si Miss Barreto at masayang binati ang buong klase. Nagulat ito nang makita si Edward sa klase niya. Mr. Guerrero, natutuwa akong nakapasok ka na ulit. Mabuti na ba ang lagay mo? Tanong pa ng guro na may bahid ng pag-aalala. Tumayo naman kaagad si Edward. Opo ma'am, ayos na po ako. Salamat po sa pag-intindi. Tumango si Miss Barreto nang nakangiti kay Edward at nagsimula na ang kanyang klase. Naging maayos naman ang daloy ng pagtuturo ng guro. Tahimik lang na nakikinig ang lahat sa kanyang lesson. Ilang oras ang nakalipas ay nagring na ang bell, hudyat para sa recess. Isa-isang nagsilabasan ang mga estudyante sa classroom. Sabay na lumabas sina Edward at Ana nang harangan sila sa pinto ni Benjo. Napapansin ko nitong nakaraan madalas kayong magkasama. Huwag niyo sabihin kayo na. Parang ang bilis niyo naman yata magkatuluyan. Pero hindi na rin ako magtataka dahil bagay naman kayong dalawa eh. Pareho kayong weirdo. Saad ni Benjo. Nagtawa na naman sa likod niya sina Francis at Raymond. Sinubukan naman ni Edward na pigilan ang sarili dahil ayaw niya na pumasok pa sa gulo. Pwede ba Benjo? Tigilan niyo na si Edward. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Saway naman ni Ana. Abay sino ka? Para utusan ako? Nanay ba kita? Ha! Nagtawanan uli ang grupo. Hindi na nakatiis si Edward sa pambabastos na ginawa kay Ana at hinarap niya si Benjo. Natigilan kaagad sa pagtawa ang grupo. Bakit? Ano? Kakasa ka na? Ha? Hamon pa ni Benjo. Hindi. Pero wag niyo na ulit susubukan dahil baka hindi na ako makapagpigil at basagin ko yung mga pagmumukha niyo. Hindi ba kayo nadadala sa nangyari? Ha? Sambit ni Edward sa mahinang boses at matalas ang titig kay Benjo. Napalunok tuloy ng laway sina Raymond at Francis. Sariwa pa sa kanila ang pinsalang na idulot ni Edward, kaya bahagya silang natakot. Tinignan ni Benjo ang mga kasama niya at napansin ang panginginig ng mga ito.
Mukhang nadala kaagad sila sa pagbabanta ni Edward. Mga duwag talagang mga to, bulong ni Benjo sa sarili. At napakamao sa inis, humarap siya kay Edward. Aba, kung sa tingin mo natakot ka agad ang mga kasama ko, pues ibahin mo ako sa kanila. Matapang na wika ni Benjo, kahit halata rin naman na natatakot na ito. Ba't di natin subukan? Paghahamon ni Edward. Edward, please, huwag mo na silang patulan. Isipin mo, nasa disciplinary action ka pa. Huwag mong hayaang bahiran ulit ang record mo dahil sa mga walang kwentang tao na yan. Awat naman ni Ana kay Edward. Sandali namang natigilan ang binata at naisip na tama si Ana. Kung papasukin niya ulit ang gulo, ay maaari na siyang ma-expelled sa universidad na iyon. Bagay naman na ayaw niyang mangyari. Nangako siya sa Tatay Ruben niya na pagbubutihan niya ang pag-aaral upang maiahon niya ang mga ito sa kahirapan. Kung galit ang paiiralin niya, pwede itong mawala sa kanya sa isang iglap lang. Umatras si Edward. Napangiti naman si Benjo nang mapagtanto ang kahinaan ng binata. Sa nakikita niya, pinoprotektahan pa rin ni Edward ang scholarship nito para itong may mga kadena sa kamay na hindi magawa ang mga gustong gawin. Dahil dito, naisip ni Benjo na madali na para sa kanyang pasunurin si Edward sa lahat ng kagustuhan niya. Agad pumorma si Benjo para gulpihin si Edward dahil alam niyang hindi na ito papalag. Mr. Cervantes! Sigaw naman ni Miss Barreto. Natigilan si Benjo. Ano na namang gulo ito? Tanong pa ng profesor. Pwede ba? Huwag kang makialam. Tugon pa ni Benjo. At gusto nang ituloy ang balak na pagsuntok kay Edward. Kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa eskwelahang ito. Napahinto si Benjo sa narinig. Dito pa lang niya napansin na gumagawa pala ng video si Miss Barreto. Nakatutok ang kamera ng cellphone sa kanya at nakarecord lahat ng mga ginagawa niya. Buisit naman! Kaasar! Hindi natuloy ni Benjo ang pagsapak kay Edward. Tumalikod ito sa galit at bumuga ng hangin. Nanatili na nakalmado si Edward sa kabila ng nakaambang panganib. Inisip niyang hindi naman malakas sumuntok si Benjo, kaya ayos lang naman kahit matamaan siya nito. Pumagitna kaagad ang guro. Sige na Mr. Guerrero, mag-recess na kayo. Ako na ang bahala rito. Kayong tatlo, sumunod kayo sa akin. Maotoridad na utos ni Miss Barreto sa tatlong bully. At sino ka para utusan ako? Ha? Tugon ni Benjo na walang pakialam. Umalis ito kaagad kasama ang mga alipores niya. Hoy, Edward! May araw ka rin sa amin. Tandaan mo yan! Sigaw pa ni Benjo bago sila umalis. Napabuntong hininga na lamang si Miss Barreto sa inasal ng tatlong estudyante niya. Humarap sa kanya si Ana. Maraming salamat po, ma'am. Halika na, Edward. Hayaan na natin sila. Sabay hinila na ni Ana si Edward. Tumango lang si Edward kay Miss Barreto at umalis na rin sila. Makalipas ng ilang minuto, tahimik na nakaupo sa isang bench sa gilid ng oval sina Ana at Edward. Kumakain sila ng mainit na pineapple pie at soft drinks na nilibre ni Ana dahil alam nitong hindi madalas mag-recess si Edward dahil wala itong dalang pera. Habang kumakain, palihim na tinitignan ni Edward si Ana. Hindi niya maiwasang mapatitig dito ng matagal na siya namang napansin ng dalaga. Umiwas kaagad ng tingin si Edward at napangiti naman si Ana. Uy, bakit? May dumi ba ako sa mukha? Natatawang tanong ni Ana. Bumalik ang titig ng binata na nahihiya. Wala naman. Nahihiyang tugon ni Edward. Ngunit sa mga mata siya ng dalaga nakatitig. Ngayon lang niya napansin na maganda pala ang mga mata ng dalaga. May pagkakulay asul ito
na parang may dugong banyaga. Namula naman sa hiya si Ana at ibinaling ang tingin sa pagkain. Nanatili lang sa pagkakatitig si Edward. Tila naging makulay ang mundo niya nang makilala si Ana. Sinisikap niyang umiwas sa gulo dahil rito. Para siyang nabigyan ng isang pagkakataon para hindi tuluyang mawala ng pag-asa. Kahit sa klase ay naging masipag na rin siya. Ginagawa niya ang lahat para maiwasan sina Benjo upang hindi siya malagay sa alanganin. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin gaanong kilala ang dalaga. Wala pa siyang alam tungkol sa pamilya at pribadong buhay nito. Ni hindi niya nga alam kung saan ito nakatira. Basta't ang alam niya lang ay masaya siya kapag kasama niya si Ana. Para bang hindi siya nagkakaroon ng problema kapag nasa tabi niya ito at palaging kausap. "Ba't ganyan ka naman makatingin?" Sambit ni Ana habang kumakain. Medyo naiilang na kasi ito sa mga titig ng binata. Wala. Huwag mo na akong pansinin. Nababaliw lang siguro ako." Palusot pa ni Edward. "Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Benjo?" Ani Ana. "Nako, hindi. Malakas lang naman man-bluff yung mga yun. Pero wala yun. Kayang-kaya ko sila." Pagmamayabang pa ni Edward. Napailing at medyo napangiti ang dalaga. "Ikaw talaga, ang yabang mo rin, no?" Napataas pa ng kilay ang dalaga. "To naman, nagbibiro lang." Saad pa ni Edward, ngunit nanlaki ang mga mata ni Ana nang mapadaan ang grupo ni Benjo sa kinaroroonan nila. Mukhang may saaso yata ang pang-amoy ng mga ito at nahanap sila kaagad. Nabura ang mga ngiti ni Ana at umiwas ito ng tingin. Napansin naman ito ni Edward. "Mukhang ang saya niyong dalawa dyan ah. Pwede bang makisalo?" Sambit pa ni Benjo. Napatingin agad sa likuran si Edward at nakita niya ang tatlong bully. Nakangisi pa si Benjo habang pinagmamasdan si Ana. Mukhang may malalim na kahulugan ang pagkakatitig nito sa dalaga. Tinakpan naman agad ni Edward si Ana. "Ano Edward? Syota mo na ba yan?" Ani Benjo. Tawa na naman ang dalawa niyang kasamahan na sina Francis at Raymond. Kumagat lang ng pineapple pie si Edward at hindi sumagot. Napahiya naman si Benjo. "Hindi ba't sinasabi ko sa'yo na may araw ka rin?" Wika ni Benjo. Tinignan ni Edward ang paligid at napansing kakaunti lamang ang mga estudyante sa paligid nila. "Bakit? Dito mo na ba gustong gawin ngayon?" Saad ni Edward. Natigilan naman si Benjo at naisip na dihado sila kung walang makakakita sa kanila kapag binugbog sila ni Edward. Alam ni Edward ang palabas ng tatlo. Gusto nila siyang pilitin na makipag-away para ma-expel siya sa universidad. Ito ang paraang naisip ni Benjo para makaganti kay Edward. Gusto niya itong mapatalsik. "Ginagalit mo ba talaga ako?" Galit na lumapit si Benjo. "Bakit? Natatakot ka?" Pangungutya pa ni Edward. "Abay, sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Humanda ka!" Bumuntong hininga na lamang si Edward at tila wala itong pakialam sa mga banta ni Benjo. Naasar tuloy ang huli at napatingin sa mga kasamahan na hindi kumikibo sa kanyang likuran. Natatakot ang mga itong lumapit. "Oy! Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Lumapit na kayo rito!" Tawag ni Benjo sa dalawa niyang kasamahan na parang tuod lang na nakatayo sa kanyang likuran. "Mukhang ikaw lang yata ang mag-isa ngayon ah. Ano, sa tingin mo ba makakaya mo ako mag-isa?" Yan ang malaking tanong para sa iyo ngayon, di ba? Sana kapag nilabanan mo ako ay huwag ka ulit mapahiya. Nakakahiya pa naman yun. Kalmadong wika ni Edward habang gumunguya pa rin ang pineapple pie. Umakyat ang dugo ni Benjo sa ulo dahil napahiya ito sa harap ng mga kasama niya. Samantalang si Ana ay tahimik lang din, ngunit nananalangin ito na wag sanang matuloy ang pagkakagulo.
Huwag kang mag-alala, mali ang iniisip mo. Bulong ni Edward. Napatingin si Ana, subalit hindi niya mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip ni Edward. Ano pang hinihintay mo? Pasko? Pang-aasar muli ni Edward. Hindi na nakapagpigil pa si Benjo at naghagis ito ng suntok. Pero nasalag kaagad ito ni Edward. Nagulat sina Raymond at Francis. Nanlaki naman ang mga mata ni Benjo. Nakaupo lang si Edward habang nakahawak sa kamao ni Benjo. Ni hindi man lang ito gumamit ng puwersa. Edward! Sambit ni Ana na bahagyang kinabahan. Buwisit ka! Bitawan mo ako! Sigaw pa ni Benjo, pero sa halip na bitawan ay pinilipit ni Edward ang kamay ni Benjo. Nagsitunugan ang mga buto sa braso nito at napaluhod sa sobrang sakit. Hindi naman makareact sina Francis at Raymond dahil natakot na sila kay Edward. Gusto mo bang baliin ko na ito ng tuluyan? Pinilipit pa ni Edward ng husto ang kamay ni Benjo. Napadaing sa sakit ang bully. Ah! Bitawan mo ako! Sige na! Nagmistulang bata si Benjo habang nagmamakaawa kay Edward na pakawalan na siya. Halos mabali na nga ang mga buto niya sa daliri dahil sa higpit ng pagkakakapit sa kanya ni Edward. Edward! Hayaan mo na siya! Please! Natauhan naman si Edward at binitawan ang binatang bully. Dumadaing sa sakit si Benjo nang umatras. Walang magawa ang dalawang kasama nito na nakatunganga lang sa ginawa ni Edward. Hindi nila lubos akalain na ganito kalakas ang kinakalaban nilang binata. Malakas talaga ang puwersa niya. Bulong pa ni Francis. Mabuti pang umalis na kayo. Baka hindi lang yan ang abutin mo. Banta ni Edward sa mahinang boses. Hiyang-hiya si Benjo at gusto nang umalis agad sa lugar. Inakay siya ng dalawang kaibigan. Tandaan mo to! Babalikan ka rin namin! Wika pa ni Benjo at umalis na ang tatlo na napapahiya sa ginawa ni Edward. Nabahala naman si Ana dahil alam niyang seryoso kung magbanta si Benjo. Sa kabila ng nangyari, hindi pa rin tinitigilan ni Benjo si Edward hanggat hindi ito nakakabawi. Umayos ng upo si Edward at pinagsawalang bahala na lamang ang mga banta ni Benjo. Para sa kanya, hanggang salita lang ang mga ito at wala namang ibubuga. Ngunit hindi kumbinsido rito si Ana sapagkat kilala niya ang karakas ni Benjo. Gaganti ito kahit anong mangyari. Bagamat marami nang binuli ang grupo sa university, ngayon niya lang nakitang napahiya ng husto si Benjo, kaya sigurado si Ana na gaganti ang mga ito kay Edward. Hayaan mo na sila. Wala namang magagawa ang mga iyan eh. Masyado kang natatakot sa mga taong katulad niyan. Hindi na sila dapat iniisip pa. Pare-pareho lang naman ang mga iyan na hanggang salita lang. Pero pagdating sa huli, pipiyok din ang boses. Nakita mo naman kanina ang sigaw ni Benjo, di ba? Tiwala si Edward na hindi na siya guguluhin pa ng tatlo matapos ng kanyang ginawa. Nagkakamali ka, Edward. Kilala ko ang ugali ni Benjo. Hindi yan susuko. Gagantihan ka noon. Lalo at pinahiya mo na naman siya. Pag-aalala naman ni Ana. Os, talaga? Sabay ngiti ni Edward. Seryoso ako, Edward. Makinig ka nga. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa'yo. Naalala mo naman siguro yung ginawa nila sa'yo, di ba? Tinapunan ka nila ng basura. Kahit alam mong naigupo mo na sila. Saad ni Ana. Napaisip naman saglit si Edward. Ngunit kalaunan ay binaliwala niya rin ang mga sinabi ng dalaga. Mas umiiral ang paniniwala niyang hindi na maglalakas loob pa ang tatlo na guluhin siya. Matapos ng kanyang ginawa, kumagat muli siya ng pineapple pie. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tsaka kahit pa may masama silang balak sa akin, hindi pa rin ako papasindak. Paghahandaan ko na lang na lumaban sa kanila dahil ako ang nasa tama. Wika ni Edward.
Napabuntong hininga na lang si Ana at napilitang tumango kay Edward kahit nag-aalala siya para dito. Matapos ng recess time ay bumalik na sa classroom sina Edward at Ana. Nagtaka sila nang hindi na nakabalik sina Benjo. Ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Edward at inisip na baka dumiretso lang ang mga ito sa clinic room para magpatingin. Pero duda si Ana. Sa tingin niya ay may pinaplano na naman sina Benjo laban kay Edward, kaya wala ang mga ito. Subalit wala siyang ideya kung ano ang binabalak na iyon. Samantala, sa ikalawang palapag ng science building ay tahimik na nakatayo ang grupo ni Benjo. Marahan silang nagmamatsyag sa classroom na parang mga lawin. Matalim na nakatingin si Benjo kay Edward pero hindi siya napapansin ng binata. Halos magngit-ngit sa galit si Benjo na animoy gustong sunugin ng buhay si Edward. Sa pamamagitan ng nakakasugat na titig nito, sirang-sira na ang araw niya sa paaralan. Maging ang kanyang iniingatang reputasyon bilang siga sa universidad ay mawawala pa. Maya-maya pa ay napagdesisyonan nilang lumabas ng universidad upang makipagkita sa isang grupo ng gang. Para sa susunod nilang plano kay Edward, dali-dali silang nagpunta sa isang squatters area at nakipagkita sa leader ng isang gang na si Raul. Malapit lamang ang tinitirhan nito na nasa kabilang barangay. Isang iskinitang pinamumugaran ng mga sanggano at iba't ibang klase ng masasamang tao. "Oy, Benjo, napadalaw ka yata." Salubong pa ni Raul habang nagkakape sa labas ng kanilang bahay. Isang mid-20s na binata na may maangas na itsura. Kalbo ito at malaki ang katawan. Sa murang edad ay marami na itong pinasok na kalokohan katulad ng pananaksak, rape at ilang kaso ng pang-hold up. Ngunit dahil sa isang pulis ang tatay nito, mabilis lang din itong nakakalaya gamit ang pagpiring sa batas. Katulad ni Raul, nasa malaking sindikato rin ang kanyang ama. Sila ang mga parak na bumaback up sa ilang malalaking drug lords sa bayan. Dahil sa grupo nila ay naging talamak ang bentahan ng ipinagbabawal na pulbos sa lugar. Hindi rin sila maaaring kantihin ng sinuman sapagkat hawak sila ng malalaking taong may mga katungkulan sa gobyerno, parang triads kumbaga. "May kailangan ako sa iyo," diretsong sabi ni Benjo. "At tungkol naman yan saan?" tanong naman ni Raul. "Gusto kong turuan mo ng leksyon ang isang mayabang na estudyante sa universidad. Gusto kong ipaalala sa kanya na ako ang siga at hari sa universidad na iyon." Wika pa ni Benjo. "Yan naman ang lagi mo sinasabi, pero hindi mo kayang panindigan," ani Raul. "Basta, sundin mo na lang ang pinag-uutos ko." Halata ang pagkaatat ni Benjo na makaganti na kay Edward. "Sige ba, basta ganun pa rin ang presyo ha," wika naman ni Raul na mabilis na nagmukhang pera. "Akong bahala. Basta sundin mo lang ang pinapagawa ko. Makukuha mo ang bayad pagkatapos ng trabaho. Siguraduhin mong hindi na makakapaglakad ang isang yun," sambit ni Benjo. Kinabahan naman sina Raymond at Francis sa binabalak ng kaibigan. Wala ito sa plano nila, ngunit nanahimik na lamang ang dalawa dahil sa takot kay Benjo. "Oo ba? Basta siguraduhin mo rin magbabayad ka. Dahil kung hindi, kayong apat ang pipilayan ko," babala pa ni Raul. Napalunok tuloy ng laway sina Francis at Raymond, habang si Benjo naman ay tila kalmado lang at lihim na napapangiti na magagawa ni Raul lang maayos ang trabahong kanyang ipinag-uutos. Matapos ang klase ay lumabas sa classroom sina Ana at Edward. Nadaanan nila si Miss Barreto sa may hallway na may dalang mga application form. Napaisip ang dalawa kung para saan ito.
Lumapit sila sa guro upang ito ay tanungin. "Ma'am, para saan po ang mga yan?" Tanong pa ni Ana. Ito ba? Mga application form ito para sa ROTC. Marami ang nag-a-apply na sumali. Hindi naman ito sa pilitan. Pero okay na rin to, makakadagdag ng skills. Sa tingin ko, mas bagay ka rito, Guerrero. Huwika pa ni Miss Barreto at ngumiti ng makahulugan kay Edward. Nahulaan naman ni Edward kung anong ibig sabihin ng guro at tumango lang siya kay Miss Barreto. "Kung ganon, ay maiwan ko na muna kayo. Ipapasok ko pa ito sa student body president ng school." Paalam pa ng guro sa dalawa. Ngumiti na lamang sina Edward bilang tugon. "Naks naman, mukhang alam na alam talaga ni Mama ang kakayahan mo. Grabe, sikat ka na talaga." Saad pa ni Ana, sabay hinampas si Edward sa braso. "Anong sikat na pinagsasabi mo dyan? Wala nga pumapansin sa akin dito maliban sa'yo." Sagot naman ni Edward. "Anong wala ka dyan? Ang dami kaya?" Saad pa ni Ana. "Ha? Paano mo naman nasabi? Ihalos pandilata na nga ako nila ng mata. Tuwing nakatitig sila sa akin," ani Edward. Napahagalpak naman ang tawa ang dalaga. "Hindi kaya. Ganun lang sila makatingin sa'yo dahil akala nila nagsisiga-sigaan ka rin katulad nila Benjo." Paliwanag pa ni Ana. "Siga ka dyan. Di ako ganun no." Tanggi naman ang binata. "Sus, nagmamaang-maangan ka pa Hindi nga makapalag sa'yo yung 3 ugok na yon." Wika pa ni Ana. "Nagkataon lang siguro na mas malakas ako sa 3 yun." Sagot naman ni Edward. Pagkalabas nila ng universidad, ay niyaya agad ni Ana si Edward na kumain ng street foods. Ilang metro mula sa universidad ay nagkalat na ang ilang public buildings na may mga maliliit na resto, street foods at vendor stall na nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil rush hour na ulit ay dagsaan na ang mga tao sa gilid ng daan. Ngunit ramdam ni Edward ang isang pamilyar na presensya na tila sinusubaybayan na naman siya. Hindi ito pinansin ni Edward at nagpatuloy lang sila sa paglalakad ni Ana. Nagpalingalinga si Ana ng makakainan. Naghanap ito ng food stall na wala masyadong customer para mauna sila sa pila. Habang naghahanap ay napadaan ang isang matandang lalaki. "Iha, ikaw pala!" Wika pa nito. Nagulat naman ang dalaga. "Uy, Uncle!" Halos lumukso sa tuwa si Ana at niyakap ang matanda. "Si Uncle Luis." Si Uncle Luis niya ay isang mid-50s na lalaki. Kapatid ito ng ina ni Ana, isang payat na lalaki at nakasuot ng puting jacket. Halatang mayaman ang hilatya ng mukha nito. Matagal na silang hindi nagkikita ni Ana. Simula nang makapagtapos ito ng sekundarya dahil nagpunta ang kanyang Uncle Luis sa Middle East para mag-business. Out of place naman si Edward habang nag-uusap ang dalawa. Tila wala itong maiharap na mukha sa matanda. Maya-maya, ipinakilala ni Ana si Edward sa kanyang tiyuhin. "Natutuwa ako makilala ka, iho. Mukhang ang nakahanap ng gwapong boyfriend ang pamangkin ko Biro pa ni Uncle Luis. "Uncle naman, kaibigan ko lang po siya. Tsaka magkaklase kami." Paglilinaw ng dalaga na nakaramdam ng hiya. Ganun ba? Pasensya ka na, iho. Napagkamalan tuloy kita." Hinging pasensya naman ni Uncle Luis. "Ayos lang ho yun." Tugon naman ni Edward. Saan nyo balak pumunta?" Tanong ng matanda. Nag-iikot-ikot lang po, Uncle. Naghahanap sana ng makakainan. Ang daming tao kasi." Paliwanag pa ni Ana. Ganun ba?" Napatingin si Edward sa likuran nang maramdaman uli na tila may nagmamasid sa kanya. Napakunot siya ng noo nang mapansin ang isang matandang babae na nakabelo at titig na naman sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Edward pero nakakaramdam siya ng kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinitignan noong nakabelo.
Pakiramdam niya, parang may pakay talagang masama ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinahalata sa mga kasama. Umiwas siya ng tingin at huminga ng malalim. "Teka, Uncle, bakit nga pala kayo narito?" tanong ng dalaga. Ang totoo kasi niyan, pinapasundo ka sa akin ni Papa mo. May emergency sa bahay niyo." Tugon ni Uncle Luis na ikinagulat naman ng dalaga. "Ha? May nangyari po kay Papa?" Kinakaba ang wika nito. "Nako, wala namang nangyari. Basta sumama ka na lang." Tugon ni Uncle Luis na medyo nag-aalanganin ang ngiti. Tumango si Ana at bumaling kay Edward. Nagets naman agad ng binata ang ibig sabihin ni Ana. "Oo, ayos lang. Huwag mo akong isipin." Wika pa ni Edward. "Pasensya na talaga, Ed, ha? Di bali, next time, kumain tayo ulit dito." "Sige, mauuna na kami ni Uncle. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo." Paalam pa ng dalaga kay Edward. Sige, ayos lang ako rito. Huwag kang mag-alala." Sagot naman ng binata. Umalis na nga si Ana sakay ng isang itim na kotse na nakaparada lamang sa gilid ng daan. Nagpatuloy naman si Edward sa paglalakad at uuwi na rin. Habang naglalakad ito sa gilid ng kalsada, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya ito, ay wala naman siyang ibang nakita maliban sa mga pangkaraniwang tao na naglalakad sa sidewalk. Nagpatuloy siya sa pag-uwi at napagdesisyonan niyang pumasok sa isang maluwag na eskinita para doon maghanap ng shortcut. Dito niya napansin ang ilang mga sigang kalalakihan na humarang sa kanya sa daan. Nakilala niya kaagad ang tatlo sa mga ito. Sina Benjo ang mga ito kasama ang isang buong grupo ng gang para ipabugbog si Edward. Medyo nakaramdam ng kaunting kaba si Edward dahil alam niyang nasa alanganing sitwasyon siya. Hindi niya kakayanin ang ganito karaming kalaban kung mag-isa lamang siya. Lalo pat sa ganitong lugar na makipot, maraming pasikot-sikot at puno ng mga kabahayan na hindi niya naman kabisado. Tiyak pag-aagawan lang siya na parang hayop at bubugbugin ng mga halang ang kaluluwa ng mga lalaki. "Napakaswerte nga naman natin, oh! Palay na nga talaga yata ang lumalapit sa manok ngayon." Nakangising wika ni Benjo. "Ganito ka na ba kaduwag, Benjo? Nagtawag ka pa ng ganito karaming unggoy para lang matalo ako?" ani Edward. "Anong sabi mo?" Nainsulto kaagad si Raul. "Kaya nga gustong-gusto kita, Edward, eh. Napakabastos ng dila mo kahit nasa alanganin ka ng sitwasyon." Suminya si Benjo at lumapit ang dalawang lalaki kay Edward upang hawakan ito. "Teka, sandali! Huwag kayong magkakamaling lumapit, kundi mapipilitan akong gamitin sa inyo ang aking secret technique." Babala naman ni Edward sa dalawa. "Bakit? Anong gagawin mo?" tanong naman ni Edward. Wala." Biglang umatras si Edward at kumaripas ng takbo pababalik sa pinanggalingan niya. Napatunga nga lang ang dalawang lalaki sa pagtakas ng binata. Nainis naman si Raul. "Mga si Raulo! Habulin nyo!" Sigaw nito. Nagkahabulan sa loob ng eskinita. Naharangan ng isang jeep ang labasan nang magbaba ito ng mga pasahero. Wala ng oras si Edward na maghintay, kaya lumusot na lang ito sa ibang daan. Nagpasikot-sikot siya sa mga eskinita hanggang sa makahanap siya ng daan papalabas. Tuloy pa rin sa paghabol ang grupo. May mga dala silang tubo, pamalo at mga panaksak. Balak nilang lumpuhin si Edward hanggang sa hindi na ito makalakad pang muli. Mabilis na tumawid ng kalsada si Edward at kamuntikan ng mabundol ng truck, pero sinundan pa rin ito ng grupo. Nagkaroon sandali ng traffic sa gitna ng highway nang dumugi ng mga kabataan ang buong kalsada. Umakyat si Edward sa isang overpass upang makatawid sa kabilang dulo. Ngunit nahablot siya ng isang lalaki. "Huli ka ngayon!" Nakangisi pa ito.
Sinipa ito ni Edward at nalaglag ang lalaki sa hagdan. Napahinto sa pag-akyat ang grupo nang sumalubong sa kanila ang umiikot sa pagkakalaglag na kasamahan. Halos mabasag ang bungo ng lalaki matapos mauntog ang ulo nito sa isang baitang ng hagdan. Duguan itong tumayo at muli nilang hinabol si Edward. Nagpatuloy naman sa pagtawid ang binata. Nang makababa, ay pumasok sa isang kanto si Edward na may mga nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada. Sumiksik siya sa isa sa mga tricycle at nagtago. Naalerto naman ang mga driver nang dumugi ng mga kabataan ang paradahan na tila may hinahanap. Nagtanong sa isa sa mga driver si Raul, ngunit hindi nito inamin kung saan tumakbo si Edward. Nang makalampas na ang grupo ni Raul, ay saka pa lamang pinalabas ng driver si Edward. "Maraming salamat po," sambit ni Edward sa driver na tumulong sa kanya. Hinihingal ito sa sobrang pagod. "Nako, walang anuman. Sige, tumakas ka na bago ka pa mapansin ng mga siraulong iyon." Taboy pa ng matandang driver. Tumakbo naman si Edward papabalik. Subalit, may nakabangga siyang mga lalaki. Sina Benjo. "Hoy! Nandito siya!" Sigaw ni Benjo at sinubukan itong hawakan si Edward. Napahinto sa pagtakbo ang gang. "Ayun! Doon daw!" Turo pa ni Raul. Binalikan nila si Benjo. Napaungol sa sakit si Benjo nang sipain ito ni Edward sa dibdib. Natumba si Benjo at nagulungan pa ng mga kasamahan niya. Tumawid uli si Edward sa isang kalsada. Muli na namang nagkahabulan sa gitna ng highway. Huminto ang daloy ng mga sasakyan dahil sa mga kabataang tumatawid sa daan. Maliksing kumilos si Edward at iniiwasan ng mga dumaraang sasakyan. Samantala nababangga naman ng grupo ang mga dumaraan sa harap nila. Bumagal ang paghabol ng mga ito. Tinudo naman ni Edward ang bilis ng kanyang pagtakbo. Pagsapit niya sa bangketa ay huminto siya sa isang barbecue stall at umupo sa katumalikod. Lumampas lang ang mga lalaki na hindi nila napapansin si Edward. Napabuntong hininga ang binata. Dito niya naalala ang sinabi sa kanya ni Ana. Talagang hindi siya titigilan nila Benjo hanggat hindi ito nakakaganti. Nag-isip ng paraan si Edward para makatakas siya sa gang na humahabol sa kanya. Pagkalingon niya sa likuran ay nakita niya ang matandang nakabelo na nakatitig sa kanya. Natakot si Edward at napatayo. Tinanong niya sa sarili kung sino ba talaga ang matandang ito at kung ano ang pakay sa kanya. Pero blanko ang isipan ni Edward. Tila nababaliw na siya sa bigla-bigla ang pagsulpot noong misteryosong matandang babae. Hindi niya ito kilala, pero pakiramdam niya ay kilalang kilala siya nito. "Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin?" Sigaw pa ni Edward, ngunit hindi nagsalita ang matandang babae. Nanatili lang ito nakatitig kay Edward na walang anumang emosyon na makikita sa mukha. Dahil sa lakas ng boses ng pagkakasigaw ni Edward, ay narinig siya ng mga lalaking humahabol sa kanya. Lumingon silang muli sa likuran at nakita nila si Edward na nakatayo sa gilid ng barbecue stall. "Ayun! Ayun si Edward sa may ihawan!" Sigaw pa ni Benjo. "Lintik, bakit ayaw ba ako lubayan ng kamalasan?" Wika pa ni Edward sa isipan at muling tumakbo ng mabilis. Pumasok na naman ito sa isa pang kanto habang hinahabol siya ng grupo na kasama ng 3 bully. Nagpa siyang maghiwa-hiwalay ang grupo upang subukang i-corner si Edward. Nagpatuloy sa paghabol ang grupo ni Benjo, samantala ang buong gang naman ni Raul ay lumiko sa isang eskinita. Habang nagmamadali sina Benjo ay nakita nila si Edward na kumakaripas ng takbo. Tumakbo ng matulin si Benjo para habulin si Edward. Naiwan naman sina Raymond at Francis na parehong hinihingal na sa pagod. Maggagabi na at hindi pa rin nila nahuhuli ang binata na animoy palos kung kumilos.
Masyado itong maliksi at mabilis para sa kanila. Para itong isang atleta ng marathon, hindi nila maabot-abutan kahit ano pang habol. Walang sinabi ang mga snatcher na tauhan ni Raul pagdating sa takbuhan. Parang kumakain lang sila ng alikabok sa bilis ni Edward. Hindi nila ito magawang lagpasan. Dumaan ang isang kartilya ng buko juice at iniwasan ito ni Edward. Samantala, tuloy-tuloy lang sa paghabol si Benjo. Wala itong ibang iniisip kundi mahuli ang binata. Hindi inaasahang nabundol ni Benjo ang gilid na bahagi ng cart. Bumuhos ang malaking lalagyan ng juice at nagsitalsikan ang mga buko sa daan. Galit na galit ang lalaking tindero at hinuhuli si Benjo. Pero kaagad na nakatakas si Benjo. Sinubukan itong habulin ng mamang vendor, ngunit hindi niya na ito naabutan pa. Napansin ito ni Edward at ngumiti na lang siya sa nangyari. Lingid sa kaalaman niya ay paparating na pala ang grupo ni Raul sa kabilang kanto at nakasalubong niya sila sa intersection. Nakita ng grupo ni Raul si Edward. Sinigawan nila itong huminto pero hindi tumigil ang binata. Matapang itong tumawid sa kalsada habang mabilis ang takbo ng mga motorista. Walang hinto-hinto at diretso lang. Napahinto tuloy si Raul sa paghabol nang napapanganga sa ginawa ni Edward. Napakatapang nito na sumuong sa ganoong highway. Kilala ang kalsadang iyon sa bansag na Killer Highway dahil sa dami ng mga aksidente kada taon. Animoy nakikipagpatintero si Edward kay kamatayan habang pinapanood siya ng mga tao. Nang makalagpas na siya, ay dito palang nakahinga ng maluwag ang mga tao. Nagpalakpakan pa nga ang mga ito nang tagumpay na makatawid si Edward sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakarating si Benjo at nakita niya rin ang nangyari. Nagngingit-ngit na ito sa galit nang mapansing nakangiti lang si Edward sa kanya sa malayo. Inutusan niya si Raul na salubungin ito sa kabilang kanto at mag-isa niyang hahabulin si Edward. Nagulat si Raul nang tumawid rin si Benjo sa highway kahit wala itong masingitan sa bilis ng mga sasakyan. Tumakbo ito kaya napilitan ang ilang sasakyan na huminto. "Hoy! Sira ulong bata! Magpapakamatay ka ba?" Sita ng isang lalaking nagmamaneho ng kotse. Kamuntikan na nitong mabangga si Benjo. Mabuti na lang at nakatapak kaagad sa brake at nakaligtas sa kapahamakan si Benjo. Sa halip na humingi ng tawad ay nagpakita pa ng finger gesture si Benjo at nagtuloy ulit sa paghabol kay Edward. Nagtawa na naman ang grupo ni Raul sa inastan ni Benjo. Sumunod na rin sila sa pagsugod kay Edward, samantalang tumatakbo naman ng mabilis ang binata upang takasan muli ang napakaraming humahabol na asungot sa kanya. Walang patid ang pagkaripas ni Edward. Pagod na ito. Hindi pa rin siya humihinto sa pagtakbo. Mag-aalas 6 na ng gabi, subalit hindi pa rin siya nakakauwi sa bahay. Siguradong nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Kung may dala lang sana siyang pamasahe, hindi na sana siya magdadalawang isip pa na sumakay. Gusto na niyang makatakas sa grupo, pero sa kamalas-malasa naman ay wala siyang naitabing pera. Nagtiis na lamang si Edward sa pagtakbo kahit na malapit nang bumigay ang baga niya sa tindi ng kapaguran. Naliligo na rin siya sa sariling pawis. Lumalamig na ang pawis niya dulot ng kaba. "Ayun siya! Habulin niyo!" Sigaw muli ni Benjo. Natanaw ni Edward sa unahan na tumawid na sina Raul sa overpass. Naloko na! Pwisit talaga! Napapailing na lumiko si Edward sa isa na namang kanto. Pumasok siya sa eskinita na puno ng kabahayan na gawa lang sa mga light materials. Maraming tao ang mga nakatambay sa gilid ng daan at mga tindahan. May naglalaro ng chess at may mga nagbibingo. Mga tipikal na siga ng kanto.
Nakapasok ang grupo ni Raul kasama si Benjo at muling hinabol si Edward. Tumakbo uli ng mabilis si Edward. Iniwasan niyang mabangga ang mga nakakasalubong ng mga tao habang nabubundol naman ng grupo ang ilang mga nakatambay. Nabulabog ang kanilang tahimik na paglalaro at pinagdadampot ng mga ito ang grupo ni Raul at binugbog. Sigawan naman ang grupo ni Raul. Halos dumugin ang mga ito ng mga tambay na napagkamalang sumugod para maghanap ng away. Isa-isang tumutumba ang mga tauhan ni Raul, samantalang ang leader at ilang kasamahan ay maswerte namang nakalampas. Kasama si Benjo ay hinabol nila ulit ng paspasan si Edward. Galit na galit ang mga ito sa perwisyong na idudulot sa kanila ng binata. Ito na ang naging hudyat para hindi tumigil ang mga ito sa pagsunod kay Edward, na walang ibang ginawa kundi ang kumaripas ng takbo at magtago. 5 na lamang sila na magkakasama na tinutugi si Edward, samantala sina Francis at Raymond naman ay napagdesisyonan na lamang na umuwi na dahil hindi na rin nila nagugustuhan ang ginagawa ni Benjo. Sumuko na sila sa katigasan ng ulo nito. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Edward. Siniksik nito ang sarili sa isang makipot na daan at naisipang magtago sa likod ng pader sa gilid ng bahay. Dumiretso ang grupo ni Benjo. Hindi na nila napansin ang nakatagong binata. Nanatili si Edward sa pinagtataguan niya nang magsimulang umambon at dahan-dahang bumuhos ang ulan. Nabasa na si Edward sa pinagtataguan, kaya napilitan na siyang lumabas na lang sa eskinita para bumalik sa sidewalk. Alam niyang maaari niya uling makasalubong sina Benjo, pero wala na siyang ibang choice kundi ang magpatuloy. Medyo madilim na at tiyak niya na mas magiging delikado pa kung mananatili siya sa ganoong lugar dahil baka mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Basang-basa ang manipis niyang uniforme at nag-aalala siya dahil wala naman siyang pamalit. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang biglang kumulog at kumidlat, na sinamahan pa ng malakas na bayo ng hangin. Dahil dito, napilitan si Edward na sumilong sa isang tindahan. Sa sobrang lakas ng hangin ay animoy matutuklap na ang mga bubungan ng mga kabahayan. Tila may isang malakas na bagyo ang nanalanta ngayon sa syudad. Sa tindi ng ulan at hangin ay halos hindi na rin makita ang mga sasakyan. Naging mabilis din ang pagbaha sa mga kalsada dahil sa ilang mga drainage na barado. Napatitig lang si Edward sa kalsada. Tulala ito at tila malayo ang tingin. Dahan-dahan itong nararamdaman ang lamig sa paligid. Hanggang sa isang malakas na sapak sa pisngi ang tinanggap ni Edward mula kay Benjo. Bumagsak agad ang binata. Hindi niya namalayan na nasundan pala siya ng grupo. "Loko ka ha? Pinagod mo kaming lahat!" Sigaw pa ni Benjo. Pinagtulungan na nga nilang sipain, apak-apakan at bugbugin si Edward. Nakita ito ng tindera na nasa loob ng tindahan pero hindi nito magawang makialam sa nangyari. Sinarado na lang nito basta ang tindahan at hinayaang mabugbog ng kalalakihan iyong lalaking nakahandusay na sa lupa. Sinubukang lumaban ni Edward pero dahil sa dami ng bumubugbog sa kanya ay hindi niya alam kung sino ang uunahin. Mas pinili na lamang niyang depensahan ang sarili sa pamamagitan ng pagtakip sa ulo at katawan niya gamit ang braso. Magkakasunod na tadyak, suntok, palo ng tubo ang inabot ni Edward. Halos lamog na ang katawan niya sa dami ng tinanggap na pinsala. Sinubukan niyang tumayo pero nanghihina siya. Halos mawalan na siya ng ulirat at masakit ang buo niyang katawan pero hindi pa rin tumitigil ang grupo. Nakatagilid lang ang binata habang tinatanggap ang mabibigat na sipa ng mga kalalakihan. "Hoy! Ano yan? Itigil niyo yan!" Boses ng isang lalaki. Napansin ni Benjo na naka-uniforme ng pulis ito
kaya nagsitaka sila papalayo. Nagpa siyang lumapit ang pulis nang masipat na tila may nangyayaring kaguluhan sa isang tindahan. Agad itong tumakbo para alalayan si Edward. Nataranta ang pulis nang masilayang may dugong dumadaloy sa bibig, sa ilong at sa itaas ng kilay ng binata. Puno rin ng mga gasgas at pasa ang likod, tagiliran at mga braso nito dahil sa walang humpay na paggulpi ng grupo. Inakay ng pulis si Edward at ipinasok sa sasakyan. Agad itong humarurot sa kalsada para dalhin si Edward sa isang ospital. Nakahiga lang si Edward sa isang police car nang walang malay. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 4. Bagong series po natin ito ha. Maganda ang kwentong ito at punong-puno ng aksyon. Kaya sana ay masubaybayan nyo. Mahaba rin ang kwento, kaya tsak hindi kayo mauubusan ng aabangan. Maraming salamat po sa pakikinig ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.